Welcome to Mr. Criminology, where we share for you to learn and succeed. In this video, we will be discussing the crime of unlawful use of means of publication and unlawful utterances. The crime of unlawful use of means of publication and unlawful utterances is governed by Article 154 of the Revised Penal Code as amended. Sa crime na ito, may 4 na act na pinaparusahan. First act, publishing or causing to be published by means of printing, lithography, or any other means of publication, as news any false news which may endanger the public order or cause damage to the interest or credit of the state. Ito ay paglathala sa pamamagitan ng pag-imprenta, lithografiya o anumang paraan ng paglathala ng mga pahayag o balita na nakakaapekto sa pampublikong kaayusan o pwedeng makasira sa kapakanan ng ating bansa. Dito po, hindi lahat ng false news ay pinaparusahan. Ang pinaparusahan dito ay mga balitang nakakaapekto o pwedeng makaapekto sa pampublikong kaayusan. Hindi po kailangan na may actual danger. Enough na rin po na pwede siyang mag-cause ng danger. At dapat din po ang akusado alam niyang false news o maling balita ang kanyang nilathala. Ang paglalathala po dito hindi po kailangan by print. Pwede po ito verbally, sa TV o sa radyo. Halimbawa nito, binalita po na magre-resign na po ang ating Pangulo. Ang nagbalita ay binase lang niya sa mga haka-haka. Dito po pwedeng kasuhan yung nagbalita. Second act, encouraging disobedience to the law or to the constituted authorities or by praising, justifying, or extolling any act punished by law, by the same means or by words, utterances, and speeches. Paghikayat na pagsuway sa batas o sa mga namamahala nito sa pamamagitan ng pagpuri o pagbigay ng katwiran, ang mga bagay na pinaparusahan ng batas sa pamamagitan ng mga salita at talumpati. Halimbawa, pinuri mo ang mga polis na pinagbabaril ang mga sundalo sa Sulu sa harap ng media, implying na that should be the act of the police officers. If they think na threat sila, sundalo man o hindi, pwede silang gumamit ng dahas. Dito po, sa senaryo na ito, alam po natin na mali o labag sa batas ang mga ginawa ng pulis kasi may tamang proseso tayo sa ganitong bagay. Hindi yung feeling mo lang. At dahil pinuri at binigyan katwiran ang gawaing ito, pwede ka pong maging liable under Article 154 of the Revised Penal Code under the Second Act. Third Act, maliciously publishing, causing to be published any official resolution or document without proper authority, or before they have been published officially. Ito ay paglathala ng mga resolusyon o dokumento nang walang kapangyarihan upang gawin ito, bago pa man ang mga ito ay ilathala ng opisyal ng ating pamahalaan o yung may kapangyarihan na maglathala. Bakit pinaparusahan ng paglabas ng mga ganito na wala pang opisyal na paglathala ng ating gobyerno? Itong mga resolution na ito, pwede pa pong magbago until ma-publish siya officially. Halimbawa, nasa table ni Judge yung decision na guilty ng murder si Pedro. Ngayon, nakita ni Juan. Inilathala niya sa dyaryo na si Pedro ay guilty ng murder. Dito po, liable si Juan ng crime under Article 154 under the third paragraph. Hanggat hindi pa po na-promulgate yung judgment, hindi pa po pwedeng sabihin yon. Yung decision na yon pwede pa pong magbago. Mamaya ma-realize ni Judge na may hindi siya nakita na mga pieces of evidence na pwedeng magpawalang sala kay Pedro. Fourth Act, printing, publishing, or distributing books, pamphlets, periodicals, or leaflets which do not bear the real printer's name or which are classified as anonymous. Pag-imprenta, paglathala o pagbigay ng mga libro, pamphlets, periodicals, or leaflets na walang nakalagay o marka ng kung sino man ang nag-imprenta. Usually po, ang involved dito ay paglathala ng mga bagay na pinagbabawal ng batas natin, kagaya po ng mga materials containing obscene content. Itong crime na ito, under Article 154, ay isa sa mga limitasyon ng ating freedom of speech and the press.
Mass media is supposed to provide information on matters of public interest, to entertain, to serve as medium for the expression and free exchange of opinions and ideas, to serve as medium for the expression and free exchange of opinions and ideas. But when, under the guise of dissemination of news and information, it instead causes disturbance to the public peace and order, then a criminal prosecution is justified. Thank you for watching. If you like this video, don't forget to share it and to subscribe.